Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Sa ngan sining regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. Mag-uban-uban kita hangtod sa alas 9 sa buntag aron magpakisayod sa mga naguna mga balitang nahipos sa CCTN News and Public Affairs og mag-isgot-isgot usabta sa mga mainungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Karon sa way paglangan atong sutaon, unsa naman kaha ang latest sa lakat sa panahon sa Sugbo ug sa Kabisayan, ilabi na nga paday natong gibantayan ang super typhoon nga si Inday. Naka-standby sa Picasinia ang atong weather forecaster or weather specialist sa Pagasa Visayas nga si Ever John Tenyo. Good morning, sir. Yes, good morning sa tanan o good morning sa ato kami no. Pinaka-latest update karong adlaw. Ganihang alas 3 sa kadlaw ng atong ginamonitor na bagyo na si Bavi or International Name na Bavi ni sulod ng kini sa Philippine Area of Responsibility o ato na kini gitagaan og local name na Inday. Si Inday aduna gihapoy kakusgon sa usa ka super typhoon na moabot og 185 kilometers per hour ang hangin tuol sa sentro. Ulah kining nasipitan sa kalayong 1,420 kilometers east sa Northern Luzon ug padayon kini nagailong sa direksyon ng kasadpan sa kapaspason na 25 kilometers per hour. Ug base sa atong latest na tropical cyclone bulletin, si Inday posible kini magtikaduol sa nasod ug mulihis ang direksyon sa northwestward pag-abot dinhi sa buntag sa Huwebes. Posible pod na mohinay si Inday if ka typhoon category pag-abot dinhi sa Biyernes sa buntag ug magpadayon kini sa direksyon ng northwest hangtod sa mogawas kini sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa buntag sa Sabado. Si Inday wala pa tsansa na maglandfall sa bisan asang bahin sa nasod apan aduna na kitay tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa pila ka bahin dinhi sa may northern Luzon. Samtang para sa Visayas, si Inday walay direktang epekto sa bisan asang bahin dinhi sa atong rehiyon, pero ang iyang pagtikaduol maong hinungdan sa pag-enhance or pagbitad niya sa hangin habagat para sa nagdala og manag-umong kalangitan inubanan sa kalat-kalat na pag-uwan panungdong kilat, labi na dinhi sa may Iloilo, Guimaras ug Negros Occidental para karong adlaw. Sa mga mosulod na adlaw habang nagtikaduol si Inday sa nasod, posible pa pong daghan ang mga probinsya na makasinati og madag-umong kalangitan inubanan sa kalat-kalat na pag-uwan panungdong kilat sa Visayas, lakip na pod ang Central Visayas. Para sa atong kahimtang karong adlaw, ang southwest monsoon o hangin habagat ang nakaapekto dinhi sa Mindanao ug sa pipila ka bahin sa Visayas. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas sa ang Central Visayas nakasinati sa panagsamong pangadulong dito sa mga pangadulong kalangitan inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na pag-uwan padung ug kilat. Para sa atong hangin ug kadagatan, ang eastern section sa Visayas nakasinati sa kasaranan ngadto sa kusog na pugro sa hangin na nagagikan sa kasadpan din ng kadagatan ano na puring
kasarangan ngadto sa kusog ang mga pagbalot. Samtang dinhi sa nibiling bahin sa Visayas, anaa may hinay ngadto sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa kasadpan ngadto sa habagatan kasadpan din ang kadagatan aduna may hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Ang atong temperatura karong adlaw para sa tibok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat himuhunas karong alas 10:23 sa buntag ug makaupon unyang alas 4:13 sa hapon. Philippine Standard Time ana kita sa 8:06 sa kabuntagon ang atong haring adlaw usab unyang 6:10 p.m. O kanang latest gikan dinhi sa DIST Pag-asa Visayas kini si Evelyn Tenyo nagpahitungod sa pabagong-bagong panahon at dunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong Miyerkules. Sir Ever, I have one question kaning tungod kay masinati ang mga matag-umon nga panahon and then sa kakusog sa maong bagyo nga mas na-enhance diri sa Kabisayan sa nga mo'y nagkapa-enhance sa hanging habagat. Doon na ba yung mga chances nga balaron ang kadagatan, and with that doon na ba yung possibility nga maka-issue ang pag-asa og gale warning with that, Sir Ever? So sa atong mga mosulod na adlaw, so habang magtikainahan si habagat, nakita po nato din nga naapoy pag kusog or ang pag-enhance sa atong hangin, especially din sa Visayas. So sa pagkaron, wala pa tay gale warning na nakataas, pero atong i-monitor lamang sa mga musunod na mga updates na naatay possibility na maka-issue ta og gale warning, especially din sa mga eastern section sa Visayas o dinhi po sa may western section sa may Negros Island region o sa western Visayas o sa Panay Island. Okay, one last na lang kaning kay karon medyo may initon pa man ang panahon, doon na ba yung particular times nga lauman ang kusog-kusog nga mga pagpang-uwan nga may gumikan sa hanging habagat, Sir Ever? So sa pagkakaroon, kita din sa Central Visayas, makasinati gihapon ta sa generally fair weather condition na doon na lamang tayo mga higayon sa mga dili magdugay ng mga pag-uwan o lumalabay ng mga pag-uwan, sama na lang sa atong sinati sa mga previous days na dating mga pag-uwan, especially din sa may napit sa hapon o sa gabi. Pero sa mga coming days, so maka-expect or mga madag-umong kalangitan, especially din sa may Friday until Saturday. Okay. Daghang kayong salamat, Sir Ever John Tenyo, sa inyong update sa weather gikan sa Pag-asa. And good morning kanina diya sa Pag-asa Visayas. Wala sa payan, sir, o good morning. Okay, mo na to mga kaigalaan, no. So sa inyong bago na nadungog nga weather report gikan sa Pag-asa, lauman ang mga at times nga pagpang-uwan due to localized thunderstorms nga mas na-enhance pa sa hangin nga bagat on a Friday and a Saturday. Busa sa ito mga kaigsunan nato diha nga dunay mga may nungdanong lakaw na mga panahon na mas mayo nga atong planuhon aron magpabilin nga uga aron magpabilin nga uga og di mabasa gumikan sa mga pagpanguan. So payong is the key. O karon nato nang sutaon unsa na maka ang mga latest nga mga balita nga napatik sa mga mantalaan sa lokal ug national. Atong sutaon ng front page karong buntaga sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Cebu bans hogs and pork from Negros. Sa Sunstar Super Balita, namatay sa nilabukay sa kama. Uy, ngano na Sa The Freeman, Archival admits 1.12 billion pesos deficit during State of the City address. Sa The Freeman Bonnet News, Iro gilogo sa bisita sa amo. Suspek na aktuhan siyang laway nga gibuhat pagkabidli. Sa The Philippine Daily Inquirer, impeachment court hears VP threats to kill Marcos. Sa The Philippine Star, Sarah on trial, she says, I will be bloodied but unbowed. Sa The Manila Bulletin, VP Sara asks Supreme Court to stop impeachment trial. Og sa Tempo, man held for dog rape. Mao kato mga front pages gikan sa mga lokal nga mantalaan ug national. Sa ato pagbalik atong sutaon ang mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy og sa walay paglangan ato ng sutaon ang mga nagunang balitang nahipos gikan sa CCTN News. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, subay sa gibantayan nga mamaymong epekto sa Super Typhoon Inday, ang dakbayan sa Mandaue nangandam sa posibleng mga pagpang-uwan. Lakip nini ang padayon nga paglimpyo sa mga kanal ug uban pang drainage systems. Ang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Bisan dili direktang maapektaran ang syudad sa Mandaue sa nagdanga-danga nga bagyong Inday, gipangandaman gihapon sa syudad ang pagpang-uwan hilabi na sa epekto sa habagat. Majority daw, according ni sa ato ang pag-asa, is light to moderate. Pero nagi isolated heavy rain showers and thunderstorms. Pasabot daw ana is mag-uwan dili sa kay dugay. This is dugay. Pero kasi panahon kung mag-uwan dali ra pero kusog. So mao nang ato ang bantayanan lang og panahon. Lakip sa pagpangandam ang pag-update sa Disaster Risk Reduction and Management Plan o Contingency Plan sa mga barangay nga nagtutok sa ilahang nagunang peligro sama sa baha o landslide. Lakip na ang sunog. Naglunsad usab ang CDRRMO o Community Evacuation Drills. Di nang unang gibansay ang kadagatan cluster isip kabahin sa pagpalig-on sa kahibaw ug kaandam sa mga komunidad. Ipahigayon usab sa syudad ang Resilience Forum sa matag cluster aron mapalig-on ang kahibaw sa mga residente o Barangay Emergency Response Team bahin sa disaster preparedness. Nagpadayon usab ang pag-update sa contingency plan o camp management plan sa matag evacuation sa mga barangay. Part na sa ilahang gitawag dato mga attributes nato nila. Kay ilam sa itong basihan katong before. Samtang nagpadayon usab ang declogging sa syudad sa mga drainage system sa nagkalain-laing barangay aron malikayan ang pagbaha ug masiguro ang hapsay nga pagdagayday sa tubig. Sagad sa mga nakuha, mga basura nga nagbara sa drainage. Tungod niini, giawhag ang mga residente nga makigtambayayong pinaagi sa husto nga paglabay sa basura ug pagpabiling limpyo sa palibot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang si Vice Presidente Sara Duterte na mahayag nga digid siya magpapildi bisan pa man sa hugot kapag sukit-sukit sa mga pasangil, batok niya
Kini ang nimo pamahayag sa diyang miduaw siya sa defense panel sud mismo sa Senado. Atong balikan ang day 2 highlights sa impeachment trial pinagi ning report. Sawa pa nagsugod ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial, mipatimaw sa Senado si Vice Presidente Sara Duterte aron lang makikita sa defense panel. Matud sa iyang mga abogado nga igo lang siyang nakigistorya nga na kanila subay sa mamahimong presentasyon sa mga ebidensya ug uban pa. Sa dihang nagpakita ang Vice Presidente ngadto sa media, kini na lang ang nahimong daginot nga pamahayag karong gisukit-sukit na sa impeachment court ang mga pasangil batok kaniya. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. O wala na siya nitubag sa ubang mga pangutana gikan sa media bahin sa giatubang niyang impeachment complaint. Matod sa tigpamaba sa defense panel nga si Attorney Michael Poa, nga naray gilakaw ang Vice Presidente sa gawas pagkahuman. It's important because it's her duties as the Vice President, no? So ito impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon, but at the same time, the Vice President has to go on and do her job as a Vice President. Ito kay sa Senate Impeachment Court ang giingong grave threat sa Vice Presidente batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gisuway niya ng panahon na sa pag-unseal sa video nga gipreserve may tungod sa nimong hulga ni Duterte ngadto sa Presidente ug iya mga kaalyado. Mipatimaw ang senior agent sa NBI Cyber Investigation and Assessment Center nga si John Mark Calilong isip witness. Nakita sa prosecution nga maayo ang kasinatian ni Calilong bahin sa digital forensic examination apan buot sa defense panel nga dili unta ilakip sa witness si Calilong bisan og giapil siya sa pre-trial order. Gidinay hinuon sa impeachment court ang mosyon sa depensa nga di ilakip ang witness nga si Calilong gikan sa prosecution. Gia Navarro, CCTN News. Balik din sa ato, mga baboy gikan sa Negros Island, dili una pasudlon sa probinsya sa Sugbo Sud sa 45 ka adlaw. Kini aron kalikayan ang posibleng pagkuyanap sa African swine fever sa lalawigan. Ang kasayuran niya ni RV Veloso. Mopatuman og 45 ka adlaw nga ban sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros Island Region ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini mo'y gipahibaw ni Dr. Mary Rose Vincoy, ang Provincial Veterinary Officer sa Kapitolyo. Kini gisiguro aron nga malikayan ang pagkatap sa African swine fever kon ASF sa mga baboy sa lalawigan gikan sa laing lugar. Human gikumpirmar sa silingang mga probinsya ug isla nga duna kini natala nga namatay nga mga baboy tungod sa ASF. Iyang giklaro nga nagpabiling ASF-free ang lalawigan sa Sugbo. She's been on issuing a 45-day temporary ban on the entry of live hogs and pork products from the island of Negros, both from Negros Oriental and Negros Occidental. This decision comes with the balancing of our disease prevention efforts as well as considering our economic aspect of the industry. Subay ni ini usa ka executive order kun iyo ang gilauman nga luwatan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro sa mosunod nga mga adlaw aron pag-formalize sa implementasyon ni ini. Samtang gipasalig ni Vincoy nga magpadayon usab ang active surveillance sa PVO sa probinsya pagsiguro nga malikayan usab ang pagkatap sa maong sakit. Nasayran nga unang kaso ang natala sa San Enrique, Negros Occidental nga nikatap usab sa lugar sama sa Bacolod City sa Barangay Alihis ug Takuling ug La Libertad, Negros Oriental. RV Veloso, CCTN News. Doses sa anti-venom vaccine gikan sa Cebu Provincial Health Office gigatakdang iapod ngadto sa mga tambalan ng gipanag-iya sa Kapitolyo. Gamiton ang maong bakuna ngadto sa mga napaakan sa bisan unsang matang sabitin. Mubalik si RV Veloso sa mong kasayuran. Gikatakdang iapod-apod sa Cebu Provincial Health Office kon CPHO ang usa ka gatos nga mga vial sa polyvalent antivenom doses nga mao'y gamiton sa mga mabiktima o mapaakan og bisan unsang klaseng bitin. Ang tambal nga Taradoc,
Miabot kini sa Kapitolyo ni adtong Biyernes ug gilauman nga iapod-apod kini sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban, Bogos City, Danao City ug Carcar City. Mato din Dr. Sheila Fasciol, ang provincial officer sa CPHO, ang matag vial igahin kini subay sa gikinahanglan sa pasyente. Iya usab giklaro nga dunay mga doktor nga gipaubos sa training nga maulang ang gitugutan ug gihatagan sa Compassionate Special Permit sa Food and Drug Administration kun FDA. To Governor Pam na procure good linom, and in fact niabot na atong Friday, no, whether late than never, but yeah, they went through the process good, reading and all. Niabot ang atong linom last Friday diri sa ato ang room. Libre ang maong mga doses, sinungdan nga mahimo kining makuha ubos sa pagduma sa trained nga doktor. Epektibo ang maong vials batok sa venom sama sa King Cobra, Philippine Cobra ug Samar Cobra nga moresulta sa kamatayon kun ugaling mapaakan. Sa kasamtangan anaa pa sa cold storage facility ang maong mga vials. Gisusi na sa PHO ang posible usab nga paagi nga makaabot sab ang mga doses sa mga isla sa probinsya sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Og sa katapusan nga balita karong buntaga, Department of Education Region 7 wala magkigtigi sa gipatumang smartphone ban dito sa lungsod sa Dumanhog. Samtang gitataw sa LGU nga kabayn lang kini sa nimong pag-abag sa natala mga kakuwang sa sistema sa edukasyon. Anyang dugang kasayuran. Dili ra makigtigi ang Department of Education Region 7 sa nimong pulisiya sa lungsod sa Dumanhog. Dinhugot na gidid-an ang mga smartphones sulod sa tunghaan. Sumapa ni Regional Director Dr. Arturo Bayocot nga base sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, gidid-an ang paggamit og cellphones sulod sa classroom matagting klase. Gipasabot ni Bayocot nga adunay diskarte ang mga magtutudlo ug school heads. Unsa man ang mamahimong paagi sa pagpatuman sa mong lagda. Apil nini ang pagdeposit una sa mga cellphones matagting klase ug mahimo kining ibalik inig humana. It's called complementarity. Our policy should be complemented by the policy of the LGU. Parehas lang naman ang layunin natin safety and security. Nasabutan ni noon sa habig sa DepEd ug sa LGU pinaagi ni Mayor Gungun Hika bahin sa mong direktiba. Gipaabot sa DepEd ang kopya sa maong kamanduan aron lang pagsusi kung aduna bay dagkong kalahian ang gipatumang smartphone ban sa lungsod. Daan ang gitataw sa mayor nga gituyo ang smartphone ban isip kabahin sa pagsulbad sa matugpa mga kakuwang sa education system sa nasod. Base sa giluwatang pamahayag sa miaging semana, dili madawat sa lokal nga kagamhanan ang ubos nga performance sa mga tinun-an gumikan lang sa No Child Left Behind policy sa ahensya. Dungan sa pagtataw sa mayor nga igo lang kining gihimo alang na sa kaayuhan sa mga estudyante ang mga lagda ug ubang inisyatiba gikan sa LGU ngadto sa education sector. Sa Agosto pa ipatuman ang smartphone ban aron hatagan og lugway ang mga ginikanan og mga tinun-an sa pagtuman niini. Apan, adunay nakit ang laing problema ang DepEd 7 kung mahukasan man sa modern technology ang kasamtangang matang sa edukasyon. It's what we call CBI, or content-based instruction, under the integrative modes of learning. So actually, pwede talaga kung anong material ang gagamitin mo to teach the lesson on your subject and use it as well. Mura bang hitting two birds with one bullet, sort of like that. Ian Navarro, CCTN News. Mga kato mga balita nga nahipos sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita matagal 5 hangtod 6 sa gabi sa Saire 47. Anchor nilang News Manager Dennis Tabar o ni Attorney Danica Caballes. Okay, medyo napatay gamayng oras sa dipat mo break na asad tay news flash nga atong ipalusot. Gumikan kay nagisgot, di ba ang mga tao nag-ingon nga, sa mani, nakalimot na mo sa flood control. O, nanay update ha, may tungod sa flood control scandal. Basta nakalimot na mo, unsa na gidangatan ron ni Sara Diskaya, kung diin, gitugutan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27, nga makapiyansa si Sara Diskaya, ang kontrobersyal nga kontraktor. Makapiyansa siya og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds og anti-graft. So may kalabutan kini sa gingong ghost project dito sa Davao Occidental diin mikabat kini og 96.5 million pesos. And gawas si Diskaya, gitugutan usab nga makapiyansa ang finance officer
dito sa DPWH Davao Occidental nga si Cesar Ryan Ubungin. Diin, pila man ang iyang piyansa? 300,000 pesos. Matud sa maong korte, which is the Lapu-Lapu City Branch 27, nga walay gipakitang kalambigitan silang diskaya o ubungin sa kaso base sa gihuptang ebidensya gikan na mismo sa prosecution. Ang problema, hinoon mga kaigalaan, dili gyapon makagawas ang kontraktor nga si Sara Diskaya gumikan kay non-bailable man ang iyang giatubang nga kaso as well as sa iyaha nga kapikas kasi Curly Diskaya may kalabot sa laing ghost project dito sa Kalumpit, Bulacan nga may kandidad og dako-dako gid siya nga kantidad guys kani nga maong project. Okay, 90 basta dako-dako ni siya nga kantidad dito sa Kalumpit, Bulacan. Mao na tong non-bailable ang iyahang giatubang nga kaso, malversation man sab. Malversation case man sab mga kaigalaan no. Mga gingon nato nga manay latest update gikan sa nimong gidangatan nilang Diskaya nga hangtod karon padayon pa man ang hearing ilabi na sa padayon ron nga pagsusi kung unsa ba ka tinuod kung giun sa pagkahimo ang maong controversial nga flood control project dito sa Davao Occidental nga ang kantidad dulan 100 million pesos. Just a refresher lang sa tumakaygalan, anong gihiring man diri sa Cebu? Anong gibalog man diri sa Cebu? Sila nga Diskaya. Gumikan kay, mamanggid ang pinakaduol nga nakita sa korte nga mamahimong venue, kanang medyo ligon-ligon nga matang sa korte aron himuon ang maong high profile nga matang sa kaso. Okay, mao na kato ang update may tungod sa nagpadayon nga issue sa flood control projects. Alright, sa ato pagbalik, padayon ta sa ato ang mga hisgutanan karong buntaga gikan sa unsa ba kay dangatan ron sa CBRT no nga kaning nga na-cancel di ay ang almost 85 million pesos nga pagpundo sa mga proyekto. O niya naatay update gamay may tungod sa African Swine Fever nga monitoring diri sa Cebu kung di ni paggawas og executive order ang gobernador. And tagsa-tagsaon nato sa pag-recap ang mga nahitabo sa day 2 sa impeachment trial kung diin nag-trending ang usa sa mga abogado gikan sa prosecution gumikan kay lagi kung basehan na yung pamahayag medyo naugtas sa sigi og kuan gikan sa depensa. Kana og uban pa sa to pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong oras, alas 8:35 na sa buntag. Diretso na ta sa atong mga mahinungdanong hisgutanan karong buntaga. Medyo, kung medyo sad siguro no alang sa mga nagbantay o mga tig-agian sa Cebu Bus Rapid Transit kay ang sabi ni pakitabuang human sa siging delay ang naitabuan ni nahukasan in town sa dugang pangpundo gikan sa World Bank ang Cebu Bus Rapid Transit Project, especially sa packages 2 and 3 kung diin gitangtang na or gi-cancel na matud pa ang supposed to be pagpundo sa 84.9
million pesos ga pondo aron ipadayon ang maong nga proyekto. Hinungdan nga the only thing nga kinalang mahuman sa dili pa ang yang expiration sa loan karong September mao ang 2.38 kilometer corridor which is kaning inyong nakita sa inyong screen. Kini mo ang nahimong desisyon gikan mismo sa World Bank. Kudiin ilahan ng gipamahayag ang partial cancellation request gikan sa Philippine government sa bahin nga tuiga. Og tungod dinhi naminusan ang scope kung unsa man kaha ang mahabilin or unsa pa man kaha ang mga tiwasunon alang sa maong mass transport project. Kanang maong pondo nga dulan 85 million pesos kani gilangkuban sa entire $25 million Clean Technology Fund grant og 59.9 million pesos gikan sa International Bank for Reconstruction and Development kun IBRD loan. Hinungdan nga ang available na lang aron mapadayon ang maong proyekto, especially sa kung unsa man ang mga tiwasonon mao ang 56.1 million pesos gikan sa World Bank nga may available alang sa maong proyekto. Ang hinungdan ni gumikan lang sa taas nga panahon sa implementation delays. Hinungdan nga nakita sa kagamhanan sa nasod o sa World Bank nga pwede pang to conclude that extending the loan beyond September 30, 2026 diin matud pa dili practical kung mahitabo man kana. Og tungod kay nahukasan mangyud sa dugang pangpondo from World Bank ang maong restructuring that permanently removes civil works packages 2 and 3 from the World Bank funded project. Package 2 and package 3 man natong kanang mupadong na sa Barangay Bulacau o mupadong na mismo sa Barangay Talamban. Kay matud pa, kay gingusgan man lagi ni Vice Mayor Tommy Osmeña nga ato gyud sa iyang original nga ruta nga from Bulacau to Talamban and gimugatan gyud nga alang gyud na sa mga pasahero og dili matud pa sa mga malls. Ang pangutana ni Ron, gumikan lang sa maong dramatic nga pag-cancel sa maong pundo. Unsa na lang kaya ang mamahimong paagi aron matiwas ang maong proyekto kini nga Cebu Bus Rapid Transit Project. Well, nakita kung atong basihan ang nangaging mga interview ngadto ni Mayor Nestor Archival, usa sa mga gikonsiderar and as well as the Philippine government mao ang posible pagpatuman sa public to private partnership. Pila ba ka ang mamayimong pundo sa gobyerno, pila man sab ka ang mamayimong pundo from the private institutions aron nga mahuman ang maong building, ang maong mega infrastructure project. Malagi na nakaingon nga gumikan lang gyud kana sa taas nga delay o nya gumikan sa kung unsa man ang nahimong diktar gikan sa mga politiko ug uban pa manigid na resulta, manigid na mamahimong dangatan. Diba? Nakaingon na lang gid taon. So it's been 11 years na gyud since the fruition of that particular plan, pero sabi na pagkaitabua, naidaghang mga langay, naidaghang mga problema, naidaghang mga kakuliang nasugatan. Una, ang paglakip sa ruta, kay managi na challenge, especially kanang sa mamahimong agianan sa CBRT, managi na nakadugay sa pagtrabaho kanang gitawag nato nga mga right of way ug uban pa. And kung sa man ka ang mamahimong desisyon gikan sa nang-agi nga mga mayor, kung na-stick lang yung unta sa mga local officials ang original nga plano sa CBRT o kung di tungod sa grabe kayong mga pag-usab-usab sa mga plano o guban pa, siguro nakatuli na, siguro mas na-appreciate gyud sa kinabag-ang tao unsa ba ka importante ang mass transportation. Inatunta nga inautunta nang dili na mo samot ang problema may tungod sa proyekto sa CBRT kay kini nga niya maong proyekto pastilan nasagulan gyud og politika onya na dugang-dugangan usab og kahasol ngadto sa uban. Makaingon na lang ka ang uban pa mga tao nga kanusa ka sila makasinati og hapsay og nindot nga matang sa
mass transportation mapatuman baka na or mahatagan baka na o katumanan sa gobyerno o di baka magpabilin lang sa damgo ang mass transportation o magantos na lang sa kung unsa man nga matang sa bugat sa dagan sa trapiko. Alright, labang ta sa uban pa nga issue, other development kaning sa African swine fever na nakoy dugang pa nga update bay tungod diana no tungod sa temporaryo lang nga pagban sa mga baboy from Negros Island and from other affected areas nga affected sa ASF, tungod yan na niluwat kagahapon si Governor Pamela Baricuatro og Executive Order number 39 kung diin nakahanay nata ng mga lakang, nakahanay nata ng mga angayan nga mga buhaton aron kalikayan ang epekto sa African swine fever hangtod na sa uban pa nga mga babuyan. Tungod ubo sa mga kamanduan, gitahasan sa gobernador ang mga tinugyanan sa balaod sama na lang sa Philippine Coast Guard o sa Cebu Port Authority. Ingon man ang mga sakop sa kapulisan nga pahugtan pa ang border control sama na lang sa kung unsa man gani mga kargamento sa mga baboy o mga pork products nga mosulod sa mga utlanan sa mga pantalan sa probinsya sa Sugbo, kinahanglan sutaon ang mga dokumento nga gikinahanglan sama na lang sa shipping permit ug uban pa. And kinahanglan kinahanglan ang mga makalusot gid nga mga baboy, especially from other areas nga although wala may ASF, kinahanglan makita gyud nga na ipagpamatuod nga nagdigatibo sa ASF ang mga kargamento nga baboy. Anyway, this is 45 days raman kaning ipatuman nga pork entry ban og posible pa kining ma-extend or pwede pa kana nga ma-modify depende sa mamahimong tambag o gikan sa Department of Agriculture ingon man sa Bureau of Animal Industry. So, allow me to read the portion sa mga executive order no kung isgutan ang biosecurity measures kung diin limitado ang access sa mga babuyan ngadto sa mga essential personnel. Og kinahanglan ang mga musud gid sa mga babuyan, especially kato mga nainegosyo, kinahanglan disinfected gid siya. Every time nga mogawas siya gikan sa babuyan. Every time nga mosulod og mogawas sa babuyan. Alang sa mga mang-agi nga nay mga kargamento nga karne ug uban pa, kinahanglan ipaubos sa regular disinfection ang mga sakyanan ingon man mga kahimanan as well as footwear nga gigamit sa farm operations. Kinahanglan mosunod sila sa strikto nga animal movement regulations ug likayan ang dili otorisadong pagtransport sa mga baboy ug mga produkto. So tungod dinhi nakaalerto na ang Provincial Veterinary Office as well as the local ASF task force nga andam gikan sa nagkadaiya mga LGU, so nakigalayan na sila ngadto sa Bureau of Animal Industry as well as sa Department of Agriculture ug sa uban pa mga hingtungdang departamento aron makapatuman sa mga biosecurity measures. Kay nundom ko sa nangagi nga mga interview ni Dr. Mary Rose Vincoy ang yang gibutyag bisan pa man og chismis ra na nga nasakit ang baboy, patulan gyud na nila. Yan naman. That's part of the biosecurity measures just to make sure nga ang baboy negative gyud siya sa African swine fever. However, medyo tricky gyud siya nga matang ha kung isgutan na hingani nga biosecurity kay what if ang baboy naigo ra gyud siya sa kaning the common lang swine flu o sa African swine fever. Kung buto na ka nga African swine fever mga kaigalaano, mas makamatay gid siya compared to the usual nga kaning swine flu. Hinungdan nga di gid na angayan nga kakumpiyansahan. Hinungdan nga sa kaning base sa gi-report ni RB Veloso kaganiya, pinaagi sa maong biosecurity measures o guman nga nakabalita gyud sa nagkasaka na ron nga mga ASF cases both sa Negros Oriental o sa Negros Occidental, kinahanglang mapanalipdan ang 20 billion peso. Wow ha? 20 billion peso hog industry sa Sugbo. Nakahinumdominon ko kausano nga katong panahon nga dunay giingong ASF outbreak, pastilan
perti in taon pagkapugong-pugong sa kaniadtong liderato nga wala lagi ESF na biktima maragid mi or halos nagkontra na manggani ang Kapitolyo sa una ug ang Bureau of Animal Industry with the Department of Agriculture gumikan lang sa mao nga protocol. So unta no nga ang ato ang mga sa mga nanag-iya og baboy nga nananaw nini nga mga orasan no unta nga magpabilin nga responsable sa una unsa baka ang mga gipangkaon ngadto sa mga baboy unsa kailang mga gipangkaon unta nga kung organic manggani organic lang and dili magpataka og pakaon og bisan unsang lamaw ngadto sa mga baboy kay mananay nakadelikado usahay basin manihinungdan nga no masakit ang baboy gumikan lang sa dili maayo nga kalidad sa lamaw nga ilang gipangkaon kay lagi palman lagi ang feeds para sa baboy. So inautunta nga ang mga babuyan magpakabana gid sila ngadto sa ilang tagsa-tagsa nga mga municipal agricultural or municipal veterinary offices kung naaman aron sa pagsubay sa kahimtang sa mga baboy. So hinautunta no nga kining ani nga matang dili ra maapektuhan in general ang mamahimong presyo sa baboy. Sus pastelan ninta sa nang-agi nga mga panahon no. Sukad nga gipastrikto ang sugbo against ASF kay himdom ko sukad nga gipatuman ang pork entry ban dili lagi pasulon ang mga baboy gikan sa Negros Oriental mumahal in town ang kada kilo sa lechong baboy and usay baya ang mga lechon baya diri sa Cebu magkuha baya didto sa Negros Oriental aron nga mabaligya ngadto sa mga kamerkaduhan. So natunta nga tinabangay na lang gyud ang sakop sa ang DA bai ingon man ang Cebu Provincial Government aron sa ingon nga magpabilin nga unbelievable ang atuang 20 billion peso hog industry. Alright, diretso na ta. Dini ang ato ang giatangan. Let's have a recap sa ato ang unsa bay nahitabo sa day 2 sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. It seems nga medyo nanungog mismo no si Vice Presidente Duterte kagahapon nanungog lagi siya guys no kay ngano man niadto ra man gid siya diya sa Senado kagahapon aron lang makikita niadto sa mga sakop sa defense panel, di ba? Nakig-meeting ra gyud siya and then igura siya nga ni hatag og kadali nga pamahayag. I don't know, na-practice ba ka niya gabi or nagagikan gid na siya nga kasing-kasing kato yung giingon nga bisan pa man og ayo-ayohon siya. This is in verbatim ha. Ngingon nga bisan pa man og ayo-ayo man siya pero di gid siya magpapildi. Quote unquote, in this bloodbath and bludgeoning I will be bloodied but unbowed. Pero tungod sa mong pamahayag ni Vice Presidente Duterte, siguro ato ipakita sa ato mga viewers unsa man ang nahimong dangatan ngano medyo nagkagubot na gyud ang Senado kagahapon no. Gumikan lang sa pagpakita ni Duterte. Tungod bisan pa man og nagdaginot ang pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte, pero wag gyud na mahalin, especially sa habig sa prosecution. Padayon gyapon ang ilang panawagan nga unta lang magpakita gyud mismo si Duterte og makahigayon usab siya sa pagpatimaw or makasaysay gid siya sa iyahang unsa man ang katinuod ang mga pasangil nga giatubang batok niya. Then after sa ilahang kadali lang nga meeting with the defense panel, nilakaw ra sab siya kay matud pa naapay mas importante nga lakaw ang Vice Presidente. Apan na mahayag ang tigpamaba gikan sa defense panel nga si Attorney Michael Poa nga posible pa masundan pa sa uban pang mga adlaw ang pagpatimaw ni Vice Presidente Duterte o aron makig-meeting just to huddle together with the defense panel. And pagkahapon nahitabo gyud ang mga nagsugod na nanginit na gyud ang mga lantugi ug uban pa kung diin atul sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial gipakita ang nahimong giingong paghulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos
og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gani grabe ang ilaha nga mga lantugi, grabe ang ilaha nga mga pagdepensa. Mga nakaingon na lang gyud nga bisan pa man sa mga mosyon gikan sa habig sa prosecution panel apan maliginigi nga nato nga ang trabaho ra gitad sa defense tig panalipod tig sagang. So kung unsa ba kainit ang ilahang hearing ato ipakita ang ilahang nahimong pag-objection sa depensa sa video clip ni Vice Presidente Sara Duterte. Ato tanawon ang portion sa maong lantugi nilang attorney sa habig nilang attorney Narvasa o ni attorney Ligutan. Roll VTR. Lady and the former Speaker of the House of Representatives. Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Kindly state objection, counsel for response. Your Honor, the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president. To kill. Yeah, there's no mention in any testimony earlier. There's no mention that video. Your Honor, again, with all respect, the records will bear me out. Bases have been more than complied with. This witness mentioned many times over that the subject of the investigation is the statement of the Vice President that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker. There's no basis for the objection, Your Honor, please. Your Honor, may I ask for a readback? He was the only party who said that, Your Honor, not Kindly the... use the third party in referring to opposing counsel. Yes, Your Honor. Okay, mga kato ang portion sa nahimong lantugi nilang attorney Ligutan o ni attorney Narvasa. O, da pamanggani, mas init pa. Ato tanawon ngan unsa ka nga matang sa lantugi nilang representative defensor from the prosecution o ni attorney Narvasa. Roll VTR. Okay. Sige. Ito na nga balikan ang maong lantugi karong taon-taon do. But, balag ito mga kaigalaan, no? Bisan pa man sa nahimong, or bisan pa man sa mga mosyon nga giduso gikan sa habig sa depensa, aron unta, pugngan, matod pa ang pagpasalida sa, actually, no, the whole 2-hour clip bitaw. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will not disrespect and interrupt the defense counsel Yes, but before once he has started. This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness, and we will ready. be presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position. That's why, Your Honor, including we are the defense objecting. when it's their turn. We will not Counsel object to the respondent, same. kindly let him finish. Thank you, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. To respond to you. Yes, you were saying. Thank you, Honorable Senator Judges. Noong ika-22 Honorable Defensor, kindly finish your reply to the Thank you, Your objection Honor. of I will counsel for respondent. Allow us to freely advocate our positions through the proper and respectful discourse. This is not prohibited under the rules. In fact, the court has declared that yesterday, the rules will not comply with the strict procedures of a judicial proceeding. Each article is a separate complaint, and it would be the proper guidance for the senator judges, lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood, para mas lalo nilang maunawaan ang ipipresenta naming ebidensya. Okay man, na to ang portion sa nahimong sa nahimong baruganan sa prosecution. Pinaagi ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor diin ilahang giablihan ang kaso gikan sa prosecution diin gimugatan gid nila nga ang mga pamahayag ni Vice Presidente Duterte that was giingong sinister, especially nga gihulga na mismo ang kasamtangan nga administrasyon.
Hinungdan nga ang Senate Impeachment Court kapila na nila nga gideny ang mga motion gikan sa depensa. Apil na ang ilang motion nga dili unta ilakip si Kalilong nga mao ang gikan sa NBI isip witness alang sa maong pasangil. And kay gimugatan man lagi sa defense panel nga wa man lagi malakip sa listahan sa mga witness, apan gimugatan sa prosecution nga ang witness gikan sa NBI nalakip gid siya sa pre-trial order. And gumikan sa kainit sa maong paglantugi ang impeachment court ilang gideny ang motion sa defense to strike defensor's opening statement from the record. And ang ending mga kaigalaan gidefer ngadto na sa Miyerkules, which is karong adlaw, ang mamahimong cross-examination bahin sa mga gihuptang ebidensya may tungod sa nahimong pasangil nga giatubang ni Vice Presidente Duterte. Ang usa niya na mao ang grave threats ngadto sa kasamtangang administrasyon nga usa sa mga impeachment or impeachable offenses. So karon gilaw man usab ang mamahimong cross-examine aron pagsukit-sukit pa unsa baka katinuod ang maong matang sa hulga ni Vice Presidente Duterte ngadto na mismo sa unsa man ang iyang pagpanghulga ngadto sa kasamtangan nga administrasyon. And gilaw man usab nato unsa baka kainit ang mamahimong diskusyon. Makita baka nato sa maong sa ikatulong nga adlaw ang sample sa mamahimong bloodbath money ang ngayon nato nga sutaon matag karon ug unya. Pero nakita hinuon sa prosecution panel nga after sa ilang gipakita or after sa ilahang nahimong presentation or after sa nahimong pagpakita ngadto na sa impeachment court, nakaingon na ng prosecution nga okay, feeling nila natagbaw sila sa ilang gipakita nga performance. Gani nakalitan hinuon si Attorney Amando Ligutan, ang bisaya nga abogado, nganong nagtrending siya base sa ato nga gipakita nga clip kaganiha. Gumikan lang kay matud pa sa mga netizens, gikapoy na in town og object ang habig sa defense, nakaingon na lang si Attorney Ligutan nga wow. Nga ang ending nahimo na siya nga meme o nahimo na siya nga sumsuman sa mga netizens. Unsa ba ka ang mamahimong dangatan sa day 3? Unsa ba ka ang mamahimong level sa cross-examination? Mani ato nga pagatan-awon sa matag karon og unya, alas 2 sa hapon ang impeachment trial. May nanoon, naka-live stream na siya sa mga official online platform sa Senate of the Philippines. And amo ka na nga ihatod unyang hapon dinhi sa Saire 47. Tungod kay nakagamay naman nga oras atong nga sutaon unsa nang yandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Nganong i-taken for granted naman nato ang atong mga minahal sa kinabuhi. Sayon na kayo ang pagpasakit kanila, ang pagdispatsar nga unta dili man gayud kini ang ngayong may tabo. Kay sa Colosas 4:6 nagingon, kinanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimot o makapasibot ang paggamit o pulong nga makapasakit sa saka desisyon busa imong pagpasakit o pagdispatsar sa imong mahal sa kinabuhi, imong desisyon. Sa Efeso 4:23 nagingon, kinanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o mga hunahuna. Ug sa Colosas 3:2 nagingon, hunahuna nga mga butang langiton, dili ang yutanon. Mao nga kung ikaw magtinguha nga makasunod dito kang Kristo, kining bahina ang ngay mo usab nga hatagan o pagtagan. Kay kung ikaw magpadayon nga ingon ini, ikaw nga nagbuhat bayad akong tulubagon sa Ginoo.
Sa Mateo 12:36 nag-ingon, og sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang tagsa-tagsa kinanglan mo hatag og husay sa matag pulong nga walay pulos nga iyang gisulti. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga wa na mo hatagi og bili ang among mga mahal sa kinabuhi. Karon nga imo kami gitudluan sa hustong buhaton, dili na namo ihikaw ang among gugma kanila. Tabagi kami sa among mga paningkamot. Amen. Mahan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong mo kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua, may napupusatong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Dagang salamat sa atong news manager nga si Sir Dennis Tabar, at mga kauban sa TOC nga silang Kuya Robert at Inday, Matmat, Mabel, Joanne. Sa News Department, silang Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio, ang atong source of happiness, Ferdy, Katamislat, Katubay. Dagan kayong salamat sa inyong pagsubay sa sunod sa kaoras. Mag-uban-uban gihapon kita, same time, same station, same platform. Mag-amping ta sa tag-sa nato ka mga lakaw, and God bless us all. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.